sobrang pumayat po si Basilio at kung napapansin niyo po yung kanyang forma, yan talagang halata po or talagang makikita natin na may dinaramdam po talaga si Basilio. Kasikin, magandang good day. Kumusta kayo dyan? Ayan, so welcome ulit sa ating YouTube channel and of course you're still watching Chicken Nanos TV. Mga kasikin, sobrang pasensya po talaga kung medyo napatagal po tayo sa pag-upload. Sobrang busy po talaga sapagkat ayun, balik eskwela na po. So, madalas na lang po tayong magkaroon ng oras dito po sa ating manukan. At ngayon na holiday po, Saturday ngayon dito sa Cebu, talagang naglaan kami ng kaunting oras kahit medyo hapon na. Ayan, talagang kumuha kami ngayon ng vlog para po makapag-update po sa inyo kung ano na nga ba yung kalagayan po ng aming pong mga basilan. At lalong-lalo na po kay Basilio. So, it's a quick update lang po. At syempre, isang malungkot din po na update sapagkat meron pong hindi masyadong magandang nangyari po dito sa ating manukan. So, sa pag-alaga nga po pala ng manok, so hindi po talaga always bed of roses po yung kalagayan natin sa pagmamanukan. Kaya, bago nga pala mga kasiken, nandito ako ngayon sa ating pong breeding house. So, still po yung mga manok natin is patuloy pa rin sa pag-iitlog. Sa katunayan, meron din yung namisa. So, ayan, may mga panibagong mga nangitlog, ng glimlim. Ayan, so far, may 4 na namang mga naglimlim. And then dito, yan, marami pa rin mga umitlog. Ang problema lang dito mga kasiken ay hindi po talaga advisable na mag-breeding ngayon sapagkat off-season. So, kung si off-season po, madalas po yung pag-ulan kaya, ayun, medyo madami na po kaming mga inahin na namisa. But then again, yung mga sisyo namin is kakaunti lang sapagkat yung iba ay nadidisgrasya. So, dulot ng cold stress mga kasiken. At yun nga, wala tayong masyadong oras sa kanila. Kaya, ayun, napapabayaan lang. So, dito rin pala sa ating manukan. So, wala na po pala dito si Basilio. Sapagkat si Basilio hanggang ngayon mga kasiken ay still under treatment pa rin. And then, sobrang payat na po niya. At the same time po ay gumaan na po yung kanyang timbang, namumutla na po talaga siya. And then meron din kaming mga iniwalay po na mga basilan po dito sa area sapagkat may sipon din. So ngayon talaga ako nagkaroon ng oras sapagkat ngayon lang po ay holiday. So samahan niyo po ako mga kasiken ating tingnan si Basilio at yung pong aming sisiw. Sa ngayon nga po pala mga kasiken, ito na lang po yung ating pasisiw. Good thing po kasi yung una po nating pasisyo na basilan ay naubos po. Ay binta natin lahat. And then ito na lang po. So yung isang stag po na malaki, yan po ay pure doom po. At yung tatlo naman na pullets, yun po ay mga sham o asil po. So 3-week roses po natin yan. So hindi pa natin yung na-post mga kasikin dahil plano natin na gagawin na lang nating breeders yan. But kung meron pong magkakagusto, pwede naman natin yung i-out. Dito tayo sa kabila nating brooding house. So nandito nga po pala yung ating mga sisiw. So supposedly po sobrang dami po nila. But then again, ngayon ay nasa around 2, 4, 6, 8, 10, 12. So hindi na po maabot ng nasa more than 10 na lang po. Supposedly nasa around 30 plus po sila makasiken. At ayun, wala talaga tayong magagawa dahil nga again, yun, patuloy yung pag-ulan, wala tayong pailaw. So, siguro kapag magkaroon tayo ng pondo or pera, babalik tayo sa pailaw mga kasikan at gawa tayo ng mas magandang brooding house nila para, again, safe po yung mga pasisiw natin. So, meron na diyang dalawang malaki, yung pula at saka yung isang abuhin o blues. So, silang dalawa po ay asil. So, sila po yung kauli-ulihang sisiw ng ating asil na inahin. At ngayon ay sobrang nasa heavy molting po yung ating asil na inahin. Ito sa kabila, ito po yung sinasabi ko pong basilan natin na sinisipon. 4 months old na pullets. Ayan. So, gagamutin natin to mga kasiken para naman sa ganun, magiging okay kaagad. So, buti na lang ay atin itong na-check kaninang umaga. And then, ito na. So, pag magamot natin to, so may chance po na babalik ang sigla niya. At siya nga pala, meron din kami ditong mga hiniwalay din ng mga basilan. So, plano ko sana kanina mga kasiken na ibenta na lang sila per kilo. Pero unfortunately, nung chinek ko po, nag-inquire ako doon sa auction market namin kasi malapit lang dito. So, nasa next barangay lang po.
sobrang mura po ng bintahan per kilo ng mga manok. Nasa around 150 pesos lang po. So itong apat mga kasikin, hiniwalay natin sapagkat nasa around 4 months para naman sila. But hindi ako masyadong natataasan sa kanila. Para sa akin, nasa medium sizes lang po sila. At itong isa ay parang napilay din. Yan. So, siguro papaliguan natin ito, papurgahin. At kung merong magkagusto, pwede nating i-out. At meron naman tayong mga extra stock na mga basilan. Pwede po natin ipares po yung mga basilan. So, mga kasiken, meron din pala kami ditong isang basilan. Ayan, napakaganda sana. Ito po ay isang spangled po or bunting po ang tawag dito sa amin. Ayan. Unfortunately, hindi ko talaga alam yung kanyang paa. Nagkaganyan. So, supposedly nasa loob siya and then umiitlog na po ito. And then biglang nagkakaganito. So, bihira na lang po siyang kumain. Sa tingin ko ay madidisgrasya po ito mga kasiken. At unfortunately, hindi po talaga ako kumakatay kapag atin pong. At dito rin nga po pala sa kabila mga kasikan, meron din tayo isang stag po na basilan, 5 months old. Ayan, niwalay din natin sapagkat yan, sinipon din ito nung nakarang mga araw. But ngayon okay na. So, hindi ibig sabihin mga kasikin na mataas po yung resistensya ng mga basilan na hindi na po sila maaring magkasakit. Still, magkakasakit po sila but good thing po, lumalaban po sila mga kasiken. Kaya kapag naagapan kaagad natin yung kanilang mga dinaramdam, especially sipon, ubo o halak, so may tendency po na talagang madali lang po silang gumaling mga kasiken. At ngayon, punta na po tayo sa kay Basilio. Kaninang umaga nga po pala mga kasiken, ay pinaliguan ko si Basilio sapagkat sobrang baho na po ng kaniyang katawan. At the same time po yung kaniyang bibig, napakabaho po talaga. So again, sobrang dami ko na pong pinainom at huminto na po ako sa pagbibigay ng antibiotic kasi naawa po ako sa kanya. So ngayon, wala na po akong ibinigay na gamot. Sa tingin ko, Diyos na lang po ang bahala sa kanya kung hanggang kailan po siya mabubuhay. So unfortunately, sa tingin ko bilang na lang po ang araw ni Basilio at sobrang nanghihinayang po tayo, sobrang nalulungkot sapagkat ayun nga, si Basilio po yung main broodcock natin. So since 2021 po, so mag 3 years na po si Basilio sa atin mga kasiken. Siya po yung nagbibigay sa atin ng mga gandang offspring at yung mga offspring niya ay ayun, nakapunta na po sa iba't ibang bahagi po ng lugar, lalo po sa Cavite. So this is really good po. So ngayon, nandito na tayo kay Basilio mga kasiken. Nasa loob siya ng limber. So far, medyo active pa naman siya ng konti. But then again, ibang-iba na po talaga siya. So ito na po siya mga kasiken. Ayan, so sobrang pumayat po si Basilio. At kung napapansin niyo po yung kanyang forma, yan, talagang halata po or talagang makikita natin na may dinaramdam po talaga si Basilio. So, yung kanyang mata mga kasiken, ayan, kung napapansin nyo, ayan, parang lumalalim na. Okay. So, ayan na po yung kanyang forma. So, wala na po tayong magawa dyan mga kasiken. So, sa tingin ko kapag madidisgrasya talaga itong si Basilio ay iba na namang luha po yung papatak sa ating mga mata nito mga kasiken. Every time po na malalagasan po tayo, lalo na yung mga close po talaga sa atin mga kasiken, ay talagang dinaramdam natin at sobrang masasaktan po talaga tayo. So, again, ito po yung some of the disadvantage po sa pag-alaga dahil nga hindi natin kontrolado yung kanilang buhay. So, as much possible po, gagawin natin yung lahat. But then again, in chicken farming po, isn't always a bed of roses po. So minsan, meron tayong mga benta. Minsan, masisigla, magaganda yung pangatawan ng ating mga alaga. At minsan din naman, yun, nagkakasakit, and then walang benta. So sa ngayon nga pala mga kasiken, wala pa po tayong mga na-release o na-post na mga sisiw sapagkat medyo huminto muna tayo sa breeding. So hinayaan lang natin yung mga alaga natin doon. Normally sila na lang yung bahala sa kanilang mga sisiw sapagkat again medyo na-discourage po tayo sapagkat medyo marami rin po yung mga sisiw na namatay. Kaya kung yung mga pasisiw din ninyo dyan, siguro unti-unting namamatay, again please do consider po yung pailaw
and then yung magandang boarding house na hindi po napapasukan. So mga kasikin, marami po talagang salamat po sa patuloy na panonood, pagsubaybay at sa suporta po ninyo. Talaga po na-appreciate po namin yan kahit po sobrang tagal po namin makapag-upload, makapag-update po sa inyo. Again, marami pong salamat sa mga bagong subscriber natin na patuloy po na again tumatangkilik sa ating mga video. Maraming salamat. Syempre, kung bago ka lang napadaan sa ating YouTube channel, please do consider subscribing. Malaking tulong na po yan sa aming YouTube channel. So mga kasikin, hanggang dito muna yung upload namin patungkol po sa aming mga basilan. At sa mga kakasimula pa lang po dyan na nagmamanok or nag-aalaga ng mga sisiw. So hopefully po ay kahit ganito, merong mga hindi magandang mangyari ay huwag po tayong susuko para po sa ating pangarap yan mga kasikin. So, see you po sa sunod naming upload and God bless.